So, employees value proposition. So, employee value proposition. So, alam naman natin yung value proposition, di ba? Yun yung mga value na magbibigay ng kita o magiging profitable, magiging marketable yung business. Pero hindi natin naiisip that in order for our business to be profitable and marketable or in demand, kailangan natin ng mga tao. So, kailangan mag-focus din tayo dun sa mga empleyado. So, ito yung tinatawag na employee value proposition. Ito yung mga unique sets of values and benefits na po pwede sa mga empleyado. Ito includes compensation, magandang compensation, magandang benefits, yung non-cash o non-cash o fringe benefits, yung medical, di ba? Yung libreng may libre dahil empleyado sila. No? Tapos yung SSS nila, PhilHealth nila updated para in case may tamaan sila ng sakit dahil sila ay nagtatrabaho, yung mga ganyan. And of course, dapat binibigyan din sila ng opportunity to develop. If you can send them to further studies, mas maganda. No, kung provide nyo ng masteral degree yan o short courses yan para ma-improve yung kanilang skills, di mas maganda, di ba? So, yun yung employees value proposition. Again, another topic of human resource. Di ba? Kasi yung EVP, akala lang natin is Executive Vice President. So, ito yung nakalimutan ko. Kasi yung value proposition parati is a business. Ito, for employees. So, yun yung magandang natututunan natin, no? Para mas maayos. So, yun lang po.